Laking tulong talaga sa inyo mga ga yung recipe natin ngayon kahit wala kang dough roller machine. Kasi isa din ito sa mga tinapay na inumpisahan namin nung wala pa kaming dough roller machine. Pero meron lang po kaming oven na improvise na isang plansya lang talaga yung laman. Bali gumawa lang kami ng DIY oven. Yung larger man niya na gas tube or gas trains ay binili lang namin sa scrapan or sa junk shop na yung luma na, yung nasira na. At kinonvert namin by uling yung gatong at isa lang yung plansya yung laman. Nag-umpisa kami talaga mga ga sa walang mga gamit na pang bakery. Ang solo lang talaga namin na gamit ay yun lang talaga yung ginawa naming DIY oven. Since na wala pa kaming dough roller machine noon, kahit na ay meron kaming mga kaalaman sa paggawa ng mga iba't ibang tinapay, pero yung inideya na lang talaga namin, yung mga tinapay lang yung ginawa namin na hindi na pwede pang pakinisin, yung hindi na kailangan yung dough roller machine. Katulad halimbawa na lang nito yung hopya, oo, yung piyaya, at yung donut, pwede din na manumanuhin lang naman, kung kunti lang naman yung gagawin. Kasi sa pag-umpisa talaga namin ay hindi pa yan kadamihan yung gawa namin. At sa tulong po ng DIY oven namin ay nakakuha po kami ng mga suki na pwede naming mabagsakan, mga tindahan na pwede naming madeliveran hanggang sa nakapundar kami ng dough roller machine, oven. Pero ang mga yan ay nabili lang namin sa murang halaga kasi second hand lang. Kasi yan lang pong afford namin noon yung second hand lang talaga na mga gamit para sa bakery. Hanggang sa umabot na kami sa time na marami na yung production namin. Pero kumuha lang kami noon ng tagaluto lang at assistance lang. Bali sa paggawa ng mga tinapay ay kami lang muna ng mag-asawa. Hanggang sa dumami na yung aming mga suki na kailangan na talaga namin kumuha ng baker. Yun, kumuha kami ng baker para naman may katuwang kami. Sa pag-umpisa namin noon, maliban sa DIY oven na nilutuan namin, ay nagluto din kami na yung mga tinapay lang na niluto lang sa mantika. Halimbawa na mga donut, lubid-lubid, serapina, kung ano-ano na lang na pwede lang sa mantika, na yung pwede lang mamano-mano, na hindi kailangan ng dough roller machine. Yun po yung inumpisahan namin. At nung pandemic pagkatapos ng pandemic, bigla talagang tumaas yung mga ingredients, yung materials ng mga tinapay, halos kalahati talaga yung tinaas. At lumiit bigla yung aming mga tinapay na halos kalahati din yung liit. Kaya yun, maraming return, parang nadibago yung mga suki, yung mga customer. Kaya ang hina talaga. Kung baga matumal na kasi ang liit talaga na ng tinapay ay kalahati din yung niliit. Parang nabagsakan din ako noon ayun ko ba parang ma-depress ako noon eh. Kasi akalain mo ang lakas-lakas tapos after pandemic ay biglang tumaas yung mga ingredients kaya bumagsak bigla din yung bakery namin. Kasi akalain mo noon marami kaming panadero, marami kaming baker, maraming gawa pero ay halos kalahati din yung hindi mabili, bali ma-return lang kasi ang sobra nang liit ng tinapay. Kasi pag lakihan din namin ay wala na talagang kikitain, oo. Kaya ayun nag-decide kami na magbawas ng mga tauhan, bali nag-iwan na kami ng isang baker lang at isang tagaluto at isang tagabalot, yun na lang. At halos kalahati din yung nabawas ng production namin, halos 50% din yung nabawas ng aming gawa. At yung mga suki namin ay kunti na lang yung mga sinusupply namin na tinapay para din ay mas sure na maubos. Kasi ay pag damihan namin ay hindi maubos talaga kasi yung mga tao ay hindi nakakain ng tinapay sa gawa ng liit na talaga ng tinapay. Bas gugustuhin na lang nilang kumain diretso ng kanin kaysa tinapay kasi ang liit daw ng tinapay. Sa time na yun yung pandemic or after pandemic. At umabot na din yung time na yung panadero namin na yung lang yung tinira namin pero nagkasakit pa. Ay hanggang ngayon ay kami na lang yung mag-asawa, ay yung ginawa na lang namin yung makaya lang namin. Ay sa ngayon kami na lang na dalawa na mag-asawa. Meron lang kaming tagaluto at assistants. Kami na lang yung gumawa sa makaya lang namin. Kahit hindi naman karamihan yung production namin kasi kami lang dalawa ay okay lang. At least wala po kaming maraming pasahuran. At mas okay pa nga na kami na lang dalawa at pwede din na ma-rest kami muna, hindi kami gagawa, ay hawak naman namin yung oras namin kasi yung mga suki namin ay nakaintindi naman sila na hindi naman namin kaya talaga yung maramihang production kasi kami lang dalawa at isa pa may edad na kami. Noon yung aming bikiri ay nasa second floor, malapad, malawak doon sa itaas, sa second floor. Since na kami na lang dalawa yung gagawa, kaya ay nag-decide kami na bumaba na lang dito at nang sa ganun ay hindi na kami mahirapan na paakyat-akyat pa. At itong hopya kahit ito ay matrabaho, mabusisi, pero sure naman ako talaga na ito'y ubos. Sold out talaga ito lagi. At hinahanap-hanap talaga ito ng mga customer ko at lalong matagal pa itong mapanis at lalong meron tayo ditong tutubuin. Oo. Kaya may paraan talaga. Baka gusto mong mag-DIY oven, itong recipe
recipe natin na hopya ay pwede mo itong gayahin. Gagawa ka lang muna dito ng kalahati lang sa recipe natin ngayon. Kahit maliit lang yung DIY oven mo, kahit isang plancha lang. Kasi yung ating hopya ay makapaghintay ito. Pwede talaga itong hindi masalang agad. Pagkaluto mo sa isang plancha, kuhanin mo ay ipalit naman yung isang plancha hanggang sa matapos. Ay tiyaga-tiyaga lang talaga mga ga. Doon kami nag-umpisa. At sa ngayon mga ga, nasanay na yung mga mamimili, yung mga customer natin na maliit na yung tinapay. Ay kaya bumalik na sa dati yung mabili na yung tinapay, lakas na. Bali sold out na agad lahat yung mga ginawa namin. Kasi ay nasanay na sila sa liit. Oo. Noon kasi hindi sila sanay sa maliit na tinapay. At pasensya na kayo ga, medyo napahaba yung kwento ko, yung video natin. At sana nasundan yung proseso sa ating paggawa ng hopya at yung mga ingredients ng hopya natin ay nasa video screen lang. Maraming salamat muli at bye-bye!